Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Openg. Taong 1989. Masbate. Naninibago si Openg sa pamumuhay ng probinsya, Tubong Maynila, kaya nahihirapang makipagsabayan. Hindi kinaya ng sikmura ang palaging kamote, kaning mais, isabay pa ang mga gulay. Kung hindi lang nasunog ang tahanan at hindi nasawi ang mga magulang, hindi aabot sa ganitong sitwasyon ang binata. Opel, pagpasensyahan mo na ang buhay dito. Hayaan mo kapag nakaani ng mais, makakakain ka na ng tama. Eto pala, nakautang ako ng adobong manok at kanin sa tindahan ni Mang Carlito. Meron ding gatas at saka biskwit. Wika ni Mang Hildo, matandang driver noon ng pamilya. Hindi niya naabutan ng serbisyo nito dahil nasa sinapupunan pa lang nung nagretiro. Sa awa ng Diyos, lumuwas ito ng Maynila para alamin ang nangyari matapos maibalitang nasunog ang compound. Dahil walang mag-aalaga at wala ring malapit na kaanak, nagpresenta ang matanda na dalhin siya. Walang pagdadalawang isip na sumama dahil natatakot sa maaaring kainatnan. Dinala siya rito sa Visayas, kung saan nahirapang makibagay sa lahat. Nahihiya rin ang binata. Nakikita niya ang sakripisyo ni Mang Hildo para matugunan ang pagkain na nakasanayan. Mang Hildo, hindi nyo naman kailangan gawin ang bagay na to. Huwag po kayo mag-alala. Darating ang araw na makakaya kong lunukin ang mga pagkain na kanda. Masasanay din po ako. Hindi man ngayon, pero sigurado ko mangyayari yun. Hay nako, wag mo sabihin na hiya ka sa akin, Openg. Ikaw ang bisita ko, kaya dapat lang napagsilbihan kita. Alisin mo sa isipan ng ideya ng pagkaya. Hindi yan pwede rito sa pamamahay ko. Hindi nyo naman po ko kaano-ano tapos kinupkup nyo ako. Lumuwas pa kayo ng Maynila para alamin ang nangyari nung nasunog ang compound. Kung tutusin, hindi nyo kailangan gawin ang bagay na yun kasi hindi naman tayo magkadugo. Si mama at papa yung amo nyo noon eh. Mabuting tao sina Opelio at Martina. Kaya nga tumagalang pagseserbisyo ko sa pamilya mo. Dahil sa kanila nakaipon ako. Nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng bahay, nagkaroon ng mga alagang hayop. Malaki ang naitulong ng pamilya mo sa akin. Malayo pa nga kumpara sa nagawa ko para sa'yo ngayon. Kaya wag mo nang punahin ang ginagawa ko. Umapo ka na para makakain. Kanina ko pa naririnig ang tiyan mo eh. Nahihiyang naupo si Openg. Sinaluan siya ni Mang Hildo sa pagkain. Tahimik. Walang salita hanggang sa natapos. Nakaugalian nito ng matanda. Kagaya ng nakasanayan dumiretso sa gawain si Mang Hildo. Nanonood lamang ang binata sa ginagawa nitong korona na yari sa tinik ng swa. Kunot noo habang nagmamasid dahil umuusal ang matanda ng ilang beses. Pagkatapos ay iniihipan ang koronang tinik. Gumawa pa ito ng 3 pares. Pagsapit ng hapon nagtungo sila sa kabilang bahay kung saan nakatira ang anak ni Mang Hildo. Si Maria, 30 taon at kasalukuyang pinagbubuntis ang panganay. Kasalang babae, ginawa ng bahay ng mapapangasawa, subalit iniwanan ng makahanap ng iba. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, bilang natitirang magulang, si Mang Hildo ang nag-alaga nito, lalo na ngayon na maselan ang pagdadalang tao. Unang napansin ng binata ang paglagay ng koronang tinik sa partikular na bahagi ng tahanan, sa pintuan, mga bintana, sa paanan at uluhan ng higaan ni Maria. Kasabay nito ang pagtibay ng kutsilyo sa mismong higaan.
Naguguluhang pinanood ng binata ang lahat ng galaw ni Mang Hildo. Natawa naman ito nang mapansin siya. Openg, hindi lang ang pamumuhay dito sa probinsyang nakakapagtaka. Marami pang mga bagay. Isa na ang ginagawa ko. Paraan ito para protektahan ng anak kong buntis. Dito sa lugar, hindi lang mga tao na may masamang loob ang nakapaligid. Meron ding mga halimaw na kung tawagin ay aswang. Sila ang mas nakakabahala dahil palihim ang pag-atake. Pumapatay sila ng buhay. Aswang? Ano pong itsura niyan? Ngayon ko lang narinig. Kahubog pa rin ang tawang katawan pero halimaw ang galaw. Nakakakilabot ang itsura. May timang balat na parang binabad sa langis. May halin tulad sa baboy ang muka. Naglalabasan ng matutulis ng ngipin. Mahaba ang mga kuko. Mahaba din ang dila. Sa sobrang bilis ng pagkilos, hindi mo mamamalayan ang paglapit nila. Maging ang pamamaraan nila para mambiktima ng tao. Minsan mapapansin na lang, nakabulagta na ang kasama mo dahil inatake. Sila ang delikadong nilalang. Mukhang nakakatakot nga. Mabuti na lang maalam kayo kung paano sila kontrain, ano? Saan po ba kayo natuto? Magmula pa man noon, nag-aaral ang angkan namin sa ganitong pamamaraan. Isinilang kami sa lugar kung saan maraming naglipa ng aswang. At upang makaligtas sa banta ng mga ito, kailangan matuto makipaglaban at makipagsabayan. Meron tayong tinatawag na lihim na karunungan. Mga aralin para kontray ng aswang, engkanto, maligno, lamang lupa at iba pa. Tumatango lamang si Openg kahit hindi maintindihan ang iba. Tahimik na lamang siyang nakinig sa kwento ng matanda noong panahon na inatake ng aswang ang pamilya nito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sumapit na ang dilim. Sa tahanan ni Maria sila natulog para mabantayan ang buntis. Sa mga unang oras, tahimik ang paligid. Walang anumang banta, pero makaraan ang ilang sandali na puno ng nakakasulasok na amoy ang hangin. Bumangon si Openg habang tinatakpan ng ilong, hindi mapakali sa samyo. Sinilip ang ilalim ng hiniga ang papag sa pag-aakalang may nasunog. Nagpunta na rin ng kusina pero walang makita hanggang sa napasilip sa bintana ng may nakasalubong sa labas. Inaninag ng mabuti. Ito ang pinaliwanag kanina ni Mang Hildo. Hindi makakilos ang binata. Nanlaki ang mga mata habang nanginginig sa kinakatayuan. Ang nilalang sa kabilang banda ay dahan-dahang lumapit. Bago pa maabot si Openg, itak ang sumalubong sa mukha nito. O sige, lumapit ka pa nang mapatay kitang hayop ka. Nagmamadaling lumabas ang matanda. Sinugod ang aswang. Walang kurap na pinanood ni Openg ang laban. Masyadong mabilis ang nilalang. Makikitang nairapan sa pagsabay ni Mang Hildo. Umabot sa punto na tumilapon ito. Naiharang ang mga kamay bago makalmot sa muka. Habang nasa ganong posisyon, kinalabit ni Maria si Openg. Inutusan ang binata na hagupitin ng buntot page ang aswang. Matagal bago nakakilos ang binata. Nanginginig pa rin ang katawan dahil sa takot. Pero sa pangungumbinse ni Maria, walang nagawa kung hindi sumunod. Matagumpay naman ang paggampas dahil nakatutok ang nilalang kay Mang Hildo. Isang latay lang napaday nito. Dali-daling dinampot ng matanda ang patalim at saka sinaksak. Nagwala ito at kumaripas ng takbo. Tatay, ang mabuti pa siguro habulin nyo para masiguradong napatay natin. Wika ni Maria. Hindi na kailangan. Sapat na ang isang latay ng buntot pagi at saksak ng patalim para wakasan ang buhay ng aswang na yon.
Ayos ka lang ba? Ang sinapupunan mo, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Ikaw, Openg, ang tapang mong bata. Nagawa mong lumabas tapos hagupitin ng nilalang. Mabuti nga po lumabas siya. Kung hindi baka kung ano nang nangyari. O siya. Pumasok na tayo sa loob bago pa magparamdam muli ang aswang. Doon ka sa kwarto mo, Maria, para protektado ka. Doon walang makakalapit na aswang sa'yo. Sa nangyari, magdamag nagising si Openg. Hindi pa rin malis sa isipan ang tagpo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasagupa ng aswang sa tunay na buhay. Kinabukasan, ganun pa rin ang sitwasyon ng binata. Nanginginig, hindi makapagsalita. Buntong hiningang lumapit si Mang Hildo. Openg, pasensya ka na kung nalagay ka sa ganitong sitwasyon. Eto, huwag mong ilalayo sa sarili mo. Ilagay mo sa bulsa. Dahan-dahan itong hihigupin ang negatibong nararamdaman. Huhupa din ang takot mo. Ibinulsa kagad ni Openg ang nakabuhol na tinik ng suha. Hindi na inusisa pa dahil tiwala naman kay Mang Hildo. Katulad ng sinabi nito, lumipas lang ang ilang sandali. Unti-unting nakaramdam ng kagaanan. Kusang nawala ang takot. Winaksi sa isipan ang pangyayari. Sa araw na ito, iniwanan siya ni Mang Hildo dahil kailangang lumuwas ng bayan para kausapin ang tindahang pagbebenta ng ani. Si Maria naman ay nasa tahanan nito sa kabila. Ang ginawa na lamang ni Openg, pagkaabalahan ng gawaing bahay, nagsibak ng kahoy. Natigil sa kalagitnaan nang marinig ang iyak ng sanggol. Buhat-buhat ito ng ginang na naluluharin. Lumapit sa kanya. Nagtatanong kung meron bang bagong nanganak sa lugar o buntis. Makikisuyo para padide ng bata. Nagpakilala ang ginang sa pangalang Aling Lagring. Apo nito ang bata na matagal nang iniwanan ng magulang. Nahirapan sa paghahanap ng gatas. Wala ring pambili. Walang ibang maisip si Openg kung hindi si Maria. Hindi niya kilala ang mga kapitbahay. Kaya sa kabilang tahanan dinala. Naunang pumasok ang binata para ipaalam ang sadya. Pagbalik nito, napansin ang pagdadalawang isip ng ginang. Maging ang reaksyon ng sanggol ay kahina-hinala. Manang, magandang araw. Pasensya na po pero hindi kita matutulungan. Unang pagbubuntis ko pa lang eh. At saka parang wala pa po kong gatas. Kung walang may inumang bata, may pera po kong kaunti dito. Bumili na lamang po kayo. May tindahan po dun sa unahan, no? Lumapit si Openg para iabot ang pera. Kaso bigla siyang nagtaka nang maklaro ang mukha ng sanggol. Kagad siyang lumayo. Nagmamadali ring tumalikod ang matanda nang makita ang reaksyon niya. Ate, yung bata na buhat ng matanda, bakit parang halimaw yung muka? Pulang-pula yung mata. Medyo nangingitim pa yung balat. Ang tindi ng amoy. Parang kagaya nung nakaraang gabi. Dali-daling tinignan ni Maria ang koronang tinik sa lagayan. Nakitang namamasa ito. Senyales na naglalabas ng langis ang katawan. Indikasyon na may aswang sa paligid. Naku, kaya pala nag-iba ang pakiramdam ko. Aswang pala ang kausap mo. Openg Mariosep, mag-ingat ka sa makakasalamuha mo ha. Hindi lahat ng tao rito normal. Kulang yata sa pagbibigay ng pangaral si tatay. Dito ka lang muna ha. Isarado mong pintuan doon sa bahay ni tatay. Pagkatapos nun bumalik ka kagad dito ha. Huwag ka munang lalabas. Kinapa ni Openg ang bulsa. Naroon ang tinik ng suha. Hindi na sariwa kumpara ng binigay ni Mang Hildo. Nagkulay kuyumanggi. Indikasyon na patay na.
Pagdating ni Mang Hildo, kinausap ang binata para sabihan ng mga palatandaan kung aswang o ordinaryong tao ang karap. Natulala lamang si Openg. Hindi inasahan ang nalaman. Ilang araw pagkatapos matutunan, sinubukan kaagad ang binata. Nautusan kasi ito sa tindahan may kalayuan at nasa kalagitnaan ng gubat ang daan. May nakasalubong siyang matandang babae. Yumuko siya bilang paggalang. Naalerto nang mapansin ang senyales ng tinik na bagong bigay ni Mang Hildo. Walang lingon na kumaripas ng takbo. Hingal na dumating sa tahanan, si Maria ang unang tumawag sa kanya nang matanaw sa bintana. Namumutlang nagsumbong. Napailing na lang si Mang Hildo nang makinig sa sinabi. Sa lugar na ito marami talaga. Dumarayo pa mula sa malalayong isla. Dito naman, maraming buntis. Kaya hindi nakakapagtaka kung sunod-sunod ang pagdating ng mga yon. Ang sa atin lang, iba yung pag-iingat. Ikaw, Peng, sa bahay ka na lang talaga. Pang ilang beses mo nang inkwentro to eh. Kinagabihan tahimik na pinanood ni Openg ang ginawa ng matanda. Ang mga koronang tinik ay dinasalan. Isa-isang inihipan ng dasal. Maging ang buntot pagi na ginamit sa nilalang nung nakaraan. Lahat ng mga ito ay hinanda. Pagkatapos ipunesto sa partikular na bahagi. Makaraan ng ilang oras, nagsimulang matakot ng maamoy ang samyu ng nilalang. Dali-daling lumapit sa hinigaan ni Mang Hildo. Kaso nagdadalawang isip na gisingin dahil mahimbing ang tulog. Rumihistro na sa dingding ang anino ng halimaw. Nasundan ng tingin hanggang sa nakaabot sa kwarto ni Maria. Subalit mapapansin din ang pag-aalangan. Ginising ng binata si Maria. Kagad napasigaw nang makita ang anino ng aswang. Sa lakas ng boses nagising ang ama. Sa puntong ito, si Mang Hildo ang humarap. Maigpit ang hawak sa buntot pagi. Dahan-dahang lumabas. Sinamantala ang pagkakataon na tutok sa paghanap ng paraan para makapasok sa bayang halimaw. Nang makatsyempo, walang pagdadalawang isip na hinampas. Lumatay ang buntot pagi sa likod. Umusok pa pagkatapos ng sunod-sunod na hagupit. Kumawala ito pagkakapit sa bintana. Nagwawala. Gustong makatakas pero napigilan. Oh, susugod-sugod ka. Tapos kapag nagantian, hihiyaw. Dapat palagi ka matapang. Naglakas loob ka pang pumarito duwag naman pala. Muling hinagupit ng buntot pagi. Natamaan sa iba't ibang bahagi. Sa ilalim ng sugat at sa bisang taglay ng gamit, humandusay at nangisay. Hindi pa patay, kaya naman hinila ni Mang Hildo sa unahan. Isinuot sa ulo ang koronang tinik. Makikita ang paghihirap nito, pero wala nang nagawa. Pagkatapos pumasok sa katawan ng bisa, hindi nakatagal ay binawian ng buhay. Tinignang mabuti ni Openg ang katawan ng bangkay ng aswang. Parang natutuyo katulad ng sangang patay na. Ipinaliwanag ni Mang Hildo ang nangyari. Aniya ganon ang magaganap kapag natamaan ng koronang tinik. Walang ititirang lakas sa katawan. Lahat ay hihigupin. Muli na namang lumipas ang mga araw. Ilang linggo na lang ay manganganak na si Maria. Hindi nila iniwanan. Bantay sarado. Nasa loob lang din ito ng tahanan. Kung may gustong ipabili, si Mang Hildo ang lalabas. Pinagbawalan si Openg sa takot na baka malinlang ang binata. Nang araw na si Openg at Maria lang ang nasa bahay, abala sa kanika nilang gawain ang lahat. Nasa sala ang binata, nagbabasa ng lumang diaryo. Nagpapahinga naman sa kwarto ang buntis. Tahimik ang paligid.
Maaliwalas at banayad ang hampas ng hangin. Ilang sandali pa ay may kumatok. Nagpakilalang kapatid ni Mang Hildo. Tulog si Maria kaya hindi nakapagpaalam. At isa pa, biglang pumasok ang matanda. May bitbit na pinamili. Kinausap ito ni Upeng. Magaan ang pakikitungo nito at masyadong makwento. Nakinig lang din ang binata. Naaliw sa mga sinabi. Habang tumatagal nagtanong ito tungkol sa buhay ni Mang Hildo at Maria. Ang sabi niya, matagal na nung huling nakasama ang mga kaanak. Galing sa malayong probinsya at ngayon lang nakabalik. Pinaliwanag naman ng binata ang nasaksiyan sa mga araw magmula nang dumating sa poder ng mag-ama. Naaliw sa kwentuhan hanggang namalayang gabi na. Hindi pa nakakabalik si Mang Hildo, kaya ang matandang nagpakilala sa pangalang Mang Karoy ang umakto sa pagluluto. Tinulungan naman ito ni Upeng. Siya ang naghiwa ng karne. Anong klase ng karne po ba ito? Ang lambot tapos siksik sa laman. Hindi naman to sa baboy o sa baka, hindi ba? Tanong ni Upeng nang magtaka sa hinihiwang karne. Baboy lang naman yan. Kaunti lang kasi muntik nang maubusan. Maraming tao sa pamilihan. Lahat ng mamimili baboy ang hanap. Ganitong hiwa lang kasi yung gagamitin natin. Itong gulay na lang ang sasabawan ko. Si Maria ba tulog pa? Kapag talaga buntis, napabahaba ang oras ng pahinga. Gisingin mo kaya? Baka kung ano na nangyari dyan. Pinuntahan ni Upeng ang kabilang kwarto. Niyugyog ang balikat ng buntis pero nagunat lang. Bumalik siya sa kusina at sinabi sa matanda na tulog pa. Tumango pero napansin ang paraan ng pagngiti. Para bang ngiting tagumpay. May binabalak. Iwinaksi sa isipan dahil kampante na magkapamilya. Hindi na binigyan ng kahulugan ang kilos ni Mang Karoy. Siya ang nautusang maghiwa sa labas dahil hindi pa tapos ang nilulutong gulay ng matanda. Tutok na tutok sa gawain. Nagtaka rin dahil parang hindi naluluto ang karne kahit napakalakas ng baga. Kamot ulo na lang siyang nagpapaypay. Makaraan ng ilang sandali ay wala pa ring nagbago. Nagtatakang bumalik sa loob. Pero nagulantang nang makita si Mang Karoy. Nasa kwarto ni Maria. Nakapikit ang mga mata at nag-uusal ng mga salita. Kagad siyang umatras. Tinignan ng pilaglagyan ng koronang tinik. Nawasak na ang mga ito. Nang maisip ang buntot pagi, dali-daling kinuha pero bago pa man maiyambalos, humarap ang matanda. Sa puntong ito, bagyang nagbago ang itsura. Nanlilisik ang mga mata. Itim ang balat. Humaba ang mga kuko. Huwag kang magkakamaling gamitin ang bagay na yan kung ayaw mong maunang mamatay. Pasensya na kung masyadong makatotohanan ang pagpapanggap ko. Ilang buwan ko nang minamatyaga ng tahanan. Masyadong mahalimuyak ang bata sa sinapupunan ng babae. Nakakatakam. Mataas ang depensa ng bahay, pero nawasak ko na. Ikaw bata, pagbibigyan kita. Tumalikod ka. Tumakbo. Huwag ka nang babalik dito. Hindi ikaw ang pakay ko. Hindi makapagsalita ang binata. Napansin niya ang puwersang bumubulong. Pinapaalis siya sa lugar. Gayunpaman pinigilan ang sarili na tumakbo. Huwag ka rin magkakamali na galawin si Ate Maria, maging ang bata sa sinapupunan. Kapag nalaman to ni Mang Hildo, ikaw ang papatay nun. Hildo, mahusay siya sa paglapat ng orasyon sa mga bagay-bagay, pero hindi ganong katibay. Madali kong nabasag. Huwag ka nang umiksena. Umalis ka na. Konti na lang. Hindi na kita matatansya.
Sige, akong unahin mo. Walang problema dyan. Bumaling ang matanda kay Maria. Nataranta si Openg kung ano ang gagawin. Nang mapatingin sa hawak na buntot pagi, hinampas ito sa sahig. Naagaw muli ang atensyon nito. Ang sabi ko, huwag kang magkakamali sa paggamit niyan. O bakit parang natatakot ka? Itong buntot pagi lang pala yung kaharap mong halimaw ka. Napahugot ng hininga ang matanda. Sa puntong ito, naisip na ligpitin muna ang binata bago ang buntis. Naintindihan ni Openg ang ibig sabihin ng galaw, kaya naman naghanda kahit walang alam sa pakikipaglaban. Walang tigil na winasiwas ang buntot pagi. Nahirapan sa paglapit ang nilalang. Nag-aalangan. Ito ang tanging paraan na nakita ng binata para may pagtanggol ang sarili. Kasama na si Maria, na hanggang sa ngayon ay mahimbing pa rin ang tulog. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto, pumwesto malapit sa buntis. Pinoprotektahan nito laban sa aswang. Nakita ang pagkaasar sa mukha ng nilalang. Itinodo niya ang ginawa hanggang sa muli itong nagsalita. Matigas kang bata. Sana pala inuna na kita. Akala ko madali kang masindak eh. Hindi sumagot si Openg. Patuloy lamang sa pagwasiwas ng buntot pagi. Dinampot na rin ang kutsilyong napigtas sa tali. Pati ito itinutok kay Mang Karoy. Pareho pa silang napalingon sa pintuan nang marinig ang sigaw ni Mang Hildo. Batay sa yabag, tumatakbo na ito. Openg! Maria! Sinasabi ko na nga ba? Ang lakas ng loob mong aswang ka. May depensa na nga ang tahanan ko, pero nagawa mo pang basagin. Anong klaseng halimaw ka? Kailangan ko pa bang magpakilala sa'yo? Kung wala kang ideya tungkol sa akin, problema mo na ang bagay na yan. Naglapat ka nga ng depensa pero hindi matibay. Tignan mo, sa kakupalan mo may nakapasok. Wika ni Mang Karoy. Talaga lang ha? May gana ka pang magsalita sa ganitong sitwasyon. Hindi mo ba napapansin? Ito na ang simula ng katapusan mo. Sabihin mo yan sa sarili mo. Hayaan mo kung kunin ang bata sa sinapupunan. Hindi ko kayo papatayin. Mabubuhay ka. Maging ang binata at ang babae. Ang nasa sinapupunan lang ang pakay ko. Ano sa tingin mo? Ngayon lang ako nakasalamuha ng aswang na masyadong madaldal. Hindi paninda ang apo ko para mapagkasunduan. Tama na ang usapan. Magtawag ka na ng tutulong sa'yo dahil hindi kita titigilan hanggat humihinga ka. Sumugod si Mang Hildo. Hindi napansin ni Openg kung saan humugot ng buntot pagi. Sinaglit ang koronang tinik sa tabi. Mabilisang nilapatan ng dasal at saka hinambalo sa mukha ng aswang. Natamaan ito, nawala ng balanse. Hindi na nagaksaya ng pagkakataon. Sunod-sunod na pinaulanan ng atake. Lumaban si Mang Karoy. Pero sa pagkakataong ito walang panama ang binitawang orasyon. Bibig kasim pa lamang nakokontra na ni Mang Hildo. Nang hagupitin ang buntot pagi, sumiksik na lamang sa sulok. Nakisali na rin si Openg. Naiyampas din ng gamit ang hawak na buntot pagi. Saka lang tinigilan ng masiguradong patay na. Hingal na tinignan ang nakabulagtang katawan. Kagad naghugas ng kamay gamit ang langis. Pagkatapos ay nilapitan si Maria. Matagal bago ito nakamulat. Kung hindi binulungan ng dasal mananatiling tulog. Dahil nawala sa ulirat. Napapatanong sa kaganapan. Hindi muna sinagot ni Mang Hildo dahil abala sa pagsuri ng bata sa sinapupunan. Sa kabutihang palad, kumapit pa. Pero napansing may mali. Dali-daling dinala sa komadrona.
Dito na pag-alamang nasa bingit ng kamatayan ng bata. Kumakapit pa, kaso nga lang merong sumpa. Nakakaawa ang bata. Wala pang muwang pero lumalaban na. Hildo, kailangan nating madaliin ang pagkontra sa sumpa bago pa mahuli ang lahat. Kamuntikan din si Maria pero natanggal mo sa pamamagitan ng orasyon. Kaso yung sa bata hindi pa. Wika ni Aling Flora. Ano ba ang gagawin, Flora? Sabihin mo sa akin, gagawin ko ang lahat. Ikaw ang nakakaalam dahil kumadrona ka. Susundin ko ang bawat sasabihin mo. Detalyadong nagbigay ng panuto ang manang. Nilista ito ni Mang Hildo para walang makaligtan. Hinayaan silang makauwi pagkatapos. Pagsapit ng hapon nagpausok agad ng tinik ng suwa at dahon. Siniguradong tatama lahat ng usok kay Maria. Kung titignan nito ay walang nangyari. Pero ang totoo, nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan ang nasa sinapupunan. Nagbigay rin ng gamot ang komadrona para mapabilis ang pagtanggal ng sumpa. Bawat hapon ang pagpapausok, alinsunod sa utos ni Aling Flora. Mang Hildo, Kung alam ko lang na ganun pala ang pakay ng matanda, hindi ko siya pinapasok. Masyado ko na kumbinsido sa salita at kilos. Kilala ka niya. Kilala din si Ate Maria. Pasensya na po talaga. Hindi ko intensyon na malagay sa alanganin ng lahat. Nakayokong lumapit si Openg kay Mang Hildo. Tinapik ng matanda ang balikat para iparating na wala siyang kasalanan. ano ka ba? Wag mo nga sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang nangyari. Walang sino man nagugustuhin ito. Sa ngayon, alalahanin natin ang pagtanggal ng sumpa sa bata. Kaya tulungan mo ako magpaypay rito. Gumaan ang pakiramdam ni Openg sa sagot ng matanda. Ang buong akala niya ay papagalitan siya. Dahil malinaw na walang hinanakit si Mang Hildo, ibinuhos ang atensyon sa pagtulong sa sitwasyon. Dumaan ang mga araw sinuri ni Aling Flora ang kalagayan ng buntis. Nakikitaan niya ito ng pagbabago. Lumalakas ang bata, samantalang unti-unting kumalas ang sumpa. Matatagalan ang pagtanggal dahil masyadong kapit na kapit. Patuloy naman sa pagpapausok ng tinik at dahon ng suwa. Sinabayan ito ng orasyon at dasal ni Mang Hildo. Halos hindi na nakapagpapahinga dahil dito. Sumabay na rin si Openg dahil sa madalas na panunod. Nakabisado ang pagkakasunod ng gawain, maliban na lamang sa orasyon dahil ibang lengguwahe. Sumapit ang araw na muling sinuri ang sinapupunan. Lahat ay nakahinga nang sabihin ni Aling Flora na ligtas na ang bata. Wala nang bahid ng sumpa. Ito na rin ang araw na inilawalang bata. Si Mang Hildo ang naunang umiyak kaysa kay Maria. Sa labis sa tuwa, maging si Openg ay emosyonal. Malusog ang sanggol. Mana sa akin ang batang ito. Maliit pero matapang na. Siyempre naman ikaw ang lolo niyan eh. Mabuti na nga lang tapang yung nakuha sa'yo. Hindi yung mukha na medyo kinapos sa kagapuhan. Pabirong wika ni Maria. Napuno ng tawanan ang silid. Hindi maiwasang mapangiti ni Openg. Ginhawa rin ang dulot sa kanya. Nalampasan ang pagsubok na kinakaharap ng mag-ina. Sa kabila ng pangyayari, natuto si Openg. Hindi lahat ng umaastang kakilala ay kasapi ng pamilya o kaanak. Maaaring isa itong pakulo para magtagumpay sa masamang balak. Kasama ito sa libu-libong pamamaraan ng aswang para lamang makuha ang nais sa biktima. Magmula ng araw na yon, isinabuhay ni Openg ang lahat ng karanasan, maging ang mga kaalaman ni Mang Hildo. Inaral niya lahat. Mga orasyon at kung paanong makokontra ang mga nilalang. Lalong-lalo na ang gamit ni Mang Hildo
ang buntot pagi at koronang tinik. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Bilisan niyo, kilos. Ayoko maabutan tayo dito ni Ka Hermes. Bakit ka ba takot na takot sa Ka Hermes na yun? Ano bang meron sa kanya? Hindi mo kilala si Ka Hermes. Palibasa dayo ka lang dito eh. Delikado kapag nahuli niya tayo. Siguradong kamatayan ang ibibigay niya sa atin. Oy Waldo, dalawa tayo. At kung sino man ang taong sinasabi mo, paniguradong nag-iisa lang siya. Ang laki ng katawan mo tapos natatakot ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Simon. Ang mabuti pa, bilisan mo na lang dyan. Iwanan mo na ang ibang alahas. Marami naman tayong nakuha na eh. Eto na, tapos na nga. Sayang naman kung iiwan ko pa. Umalis na nga tayo dito. Umiiral na naman yung kaduwagan mo eh. Nagmamadali nang lumabas ang dalawang lalaki na nanloob sa isang tahanan ng mayamang negosyante sa bayan. Iginapos nila ang mga tao doon sa lugar. Talamak ang krimen sa lugar na ito dahil naglipa na ang mga sindikato, pati na rin ang mga halang ang kaluluwa. Walang kapangyarihan ang batas sa lugar na ito dahil bayaran ng malalaking sindikato ang kapulisan. Ngunit isang tao ang kinakatakutan ng mga halang ang kaluluwa. Walang iba kung hindi si Ka Hermes. Palabas ng bakuran ng mansyon ang dalawang kawatan nang makasalubong nila ang isang maliit na lalaki. May hawak itong patpat sa kaliwang kamay habang sa kanan naman may tangan itong bote ng alak. Saan kayo pupunta? Mukhang nagmamadali kayo ah. Saan kayo pupunta? Mukhang nagmamadali kayo ah. Biglang napahinto sa paglalakad ang dalawa. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong mapahamak. Halika na, Waldo. Ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Simon, siya ang sinasabi kong Ka Hermes. Tumawa ng malakas ang lalaking nagngangalang Simon. Itinuro ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Eto ba yung sinasabi mong Ka Hermes? Kapag sinapa ko yan, tutumba na yan eh. Hoy kutong lupa, umalis ka sa dadaanan ko. Kung ayaw mong lasugin ko yung katawan mo. Hindi umaalis sa kinakatayuan si Ka Hermes. Sa halip ay naglakad ito papunta sa dalawa. Alam niyo bang masama ang pagnanakaw? Ang laki ng katawan niyo, bakit hindi kayo maghanap buhay ng maayos? Pwede ba? Huwag mo kaming pangaralan. Masyado kang pakialamero. Sabay suntok sa lalaki. Binitawan ni Ka Hermes ang hawak na bote ng inumin. Sinalo ang kamay ng kawatan. Sabay hatak nito palapit sa kanya. Malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay ng Ginoo. Dahilan para mapalood si Simon. Namilipit sa sakit. Tinignan ni Ka Hermes ang isa pa na nooy dali-daling tumatakbo. Habang papalayo, tinitignan nito si Ka Hermes. Nakatayo pa din ito sa tabi ng walang malay na kasama. Ibinaling ang tingin sa daanan. Pagbalik niya ng tingin sa pinanggalingan, wala na doon si Ka Hermes. Nagulat ito nang bumangga siya sa isang lalaki. Ay naku naman talaga, oo. Gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos iiwan mo yung kasama mo. Halika nga, bumalik ka doon. Para naman may karama yung kaibigan mong mamatay. Ka Hermes, pakiusap, huwag niyo po ako papatayin. Hindi na po ako uulit. Hindi na ako magdadakaw. Buhayin mo lang ako. May anak ako, Ka Hermes. Umaasa sila sa akin. Hindi ka ba nakukonsensya na ang ibinubuhay mo sa mga bata ay galing sa pagnanakaw? Pasensya ka na, pero mukhang ito na ang dulo ng daanan para sa inyo ng kaibigan mo. At kahit anong pagmamakaawa ng kawatan, hindi ito pinakinggan ni Ka Hermes. Binunot nito ang patalim na nakatago sa dalang baston. Pinugutan ng ulo ang dalawang kawatan. Kinabukasan,
Nakapako na ang mga katawan nito sa poste. Samantalang ang ulo naman itinusok sa dalawang mahabang buho ng kawayan. Nasa ilalim ng mga ito ang pangalan at kasalanan. Nakalagay din sa mga karatula ang salita, "Huwag pakainin ng galing sa nakaw ang iyong pamilya." Ito ang naging marka ni Ka Hermes sa kanyang pinagmulan. Kinatakutan nito maging ng mga tiwaling opisyal ng pulis. Dahil sa tuwing mapapatunayang may ginawa silang mali, sinesistensyahan sila ng gumagalang berdugo. Walang sino man ang nakakita ng totoong itsura ng matanda. Dahil sa tuwing lalabas ito, nakatakip ang kanyang muka. Ang tanging palatandaan lang ay ang mahabang buhok. Sa pagdaan ng taon, kinatakutan ang presensya ni Ka Hermes. Ginagamit din itong panakot sa mga batang hindi natutulog tuwing tanghali. Naging palaisipan din sa mga otoridad ang totoong pagkatao ni Ka Hermes. Nais nila itong hulihin upang pagbayarin sa mga patayang nangyayari sa bayan. Ngunit para sa mga tao, isang bayani si Ka Hermes. Dahil sa kanya, nabawasan ang kriminal sa lugar at nawala ang takot ng mga mamamayan. Ngunit isang araw, bigla na lang itong naglaho. Walang nakakaalam ng totoong dahilan kung nasaan ang taong tinaguriang apo ng dahas. Maraming taon nang nakalipas, nawala ang mga kriminal. Umiral ang kapayapaan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang ilang masamang taong nagbabalak sumira nito. "Bilisan mo na dyan, Yado. Mauhuli na naman tayo eh. Ang bagal mo talagang kumilos." Sandali lang naman, Gabriel. Alam mo namang ang hirap talian itong sapatos ko eh. Sa tuwing yuyuko ako, naipit yung tiyan ko. Ay sus, yun na nga ang sabihin mo. Nahihirapan kang yumuko dahil sa laki ng tiyan mo. Kung hindi lang kita kaibigan, matagal na kitang iniwan eh. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. O ito na, tapos na ako magtali ng sapatos. Ikaw kaya yung magkaroon ng malaking tiyan. Halika na nga, nag-aantay si Epe oh. Parehong nanunungkulan bilang pulis sa kanilang bayan. Nakadestino ang mga ito sa lansangan. Nag-iikot sa paligid ng bayan, pinangangalagaan ang kapayapaan. Kilala si Gabriel bilang matinik na pulis. Marami na itong nabuwag na sindikato sa lugar. Kaya naman mainit sa mata ng mga masasamang loob ang binata. Alam mo Gabriel, kung tutusin dapat tenyente ka na eh. Pero di ko alam sa'yo. Bakit ba gustong gusto mong nagpapatrolya? Ang init-init dito sa daan eh. Alam mo Yado, ayoko nakaupo lang sa presinto. Lalaki yung tiyan ko kapag ganun. Mas gusto ko nagbabanat ng buto at isa pa. Masaya dito oh. Lalo na kapag nakikipaghabulan sa mga magnanakaw. Ikaw ba? Bakit hindi ka nagpapataas ng ranggo? Tapos sa Universidad ng Pambansang Kapulisan itong si Yado. Kung tutusin, mas mataas ang ranggo nito kay Gabriel. Ngunit dahil sa maraming karangalang nakamit ng binata, mas naunang tumaas ang ranggo nito. Pareho tayo ng rason, Gabriel. Alam mo kasi, iniidolo ko yung taong sinasabi ni tatay sa akin eh. Yung apo ng dahas. Natatandaan mo ba siya? Alam mo Yado, hindi ko naabutan ng taong yun eh. Pero narinig ko na siya nung bata ako. Isang vigilante. Alam mo, hindi rin maganda ang ginagawa niya dati. Kahit pa ituring siyang bayani ng mga tao, mali pa rin ang pagpatay at ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Habang nakaupo sa isang tindahan, nagulat si Gabriel nang biglang magsalita ang isang matanda na may mahabang buhok. May nakapulupot na pulang balabal sa leg nito at merong ilang peklat sa muka. Ay nako, napakainit ng panahon ngayon. Ang dami pang tao. Ano bang meron dito? Araw po kasi ng merkado ngayon, Manong. Tuwing Biyernes po, ganito kadami ang tao. Oo nga pala no. Nung araw kasi, wala pang ganito eh. Mabuti naman at dumadami na uli ang mga taong dayo.
Manong, matanong ko lang, taga saan po kayo? Napalingon ang matanda at ngumiti. Taga dito lang din ako, iho. Pero hindi ganito ang bayang kinalakihan ko. Dati, punong-puno ng pusakal, mandarambong, at mga mamamatay tao ang lugar na ito. Ang laki ng pinagbago. Halos hindi ko nakilala ang bayang kinalakihan ko. Ang kwento sa akin ng lolo ko, naging mapayapa daw yung lugar na to dahil sa isang tao eh. Si Ka Hermes. Ewan ko lang kung pamilyar po kayo sa kanya, pero tinatawag din po siyang apo ng dahas. Nang mga sandaling ito, nakikita ni Gabriel ang kakaibang ngiti sa mukha ng matanda. Ganun ba? Hindi ba kriminal ang tingin sa kanya ng mga tao? Oho, tama nga po ang sinasabi niyo. Kriminal nga ang tingin ng karamihan sa kanya. Ngunit may mga tao ding naniniwala na isang bayani si Ka Hermes. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Mga pulis kayo, hindi ba? Bakit parang sa tono ng pananalita mo iyo? Kakampi ka ng isang vigilante. Ay nako, mauna na ako. Malayo pa ang uuwian ko. Ikaw mag-ersesyo ka ha? Ang laki ng tiyan mo. Matapos ay naglakad na ito palayo sa dalawa. Grabe naman yun. Nangasar pa, alis na lang. Ay naku. Hayaan mo na, totoo naman yung sinasabi niya eh. Na ano? Alin dun? Yung mataba ako o kakampi ko ng vigilante? Basta pareho dun. Pero yun nga no, bakit parang kinakampihan mo kasi yung vigilante? Alam mo kasi Gabriel, siya ang naging inspirasyon ko kung bakit ako naging pulis. Yung mga naririnig kong kwento mula kay lolo noon, alam kong totoo. Halika na nga, nagugutom na ako eh. Nag-ikot ang dalawa sa palengke upang maghanap ng makakainan. Nang biglang nakarinig ang mga ito ng babaeng sumigaw. Kasunod nito, nakasalubong nila ang isang lalaking tumatakbo. May dalang bag. Hindi nagdalawang isip si Yado na harangin ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, may hawak itong kutsilyo. Hinila ni Yado ang bag, ngunit inundayan siya ng saksak ng lalaki. Tinamaan ang binata sa tagiliran. Bumagsak ito sa sahig. Dali-daling hinabol ni Gabriel ang magnanakaw. Nagawa niya itong abutan sa bandang likod ng palengke kung saan wala nang masyadong tao. Habang tumatakbo, sinalubong ito ng matandang nakausap nila kanina. Manong, tumabi ka! May dalang kutsilyo yan oh! Wika ni Gabriel. Ngunit sa halip na tumabi, pinatid ng matanda ang magnanakaw. Dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa bato. Kahit kailan talaga, hindi na kayo nagtanda. O ikaw dyan, huwag kang tumunganga. Pusasan mo na yung taong to. O baka gusto mong ako pa'y magtali ng paa at kamay niyan. Dali-daling tumakbo si Gabriel. Pinusasan ang magnanakaw. Maraming salamat po Manong ha. Pero delikado po yung ginawa nyo eh. Paano kung nasaksakan yan? Ay ang tanong, nasaksak ba ako? Hindi naman, diba? O siya, sige na. Kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Baka lalo pang lumala ang kalagayan niya. Naalala ni Gabriel na nasaksak si Yado, kaya dali-dali niya itong binalikan. Pagdating sa palengke, naroon na ang ilan sa mga kasama nila. Nadala sa ospital si Yado. Medyo malala ang tama ng kapareha mo, kaya matatagalan bago siya makabalik sa trabaho. Ibang klase talagang mag-isip yang si Yado. Sige na, kami nang bahala sa taong yan. Bumalik ka na sa presinto para maitala ang mga nangyari. Nagsipag-alisa na ang mga kasama. Inikot ni Gabriel ang palengke bilang bahagi ng investigasyon. Nagtanong din ito sa mga tao tungkol sa magnanakaw. Ayon sa mga ito, talamak ang taong iyon at kilala sa lugar bilang matinik na mandurukot. Pagdating sa presinto,
Naabutan nito ang magnanakaw. Nakita itong kausap ng hepe at tila nakikipagtawanan pa ito. Maya-maya ay pinalabas na ang magnanakaw. Dumaan ito sa harapan ni Gabriel. Ngumiti ng nakakaloko. Dali-daling pumasok si Gabriel sa opisina ng hepe at kinausap ito. Hepe, anong ibig sabihin nun? Bakit mo pinalaya yung taong yun? Kamuntikan niya nang mapatay si Yado. No kasi, hindi nagreklamo yung nanakawan eh. Kaya wala akong dahilan para ipakulong siya. Pero maiba ako. Kine-question mo ba ang desisyon ko? Tandaan mo, ako ang hepe dito. Hindi ko nakakalimutang hepe ko kayo. Pero wag niyo din sanang kalimutan, uniforme ng pulis ang suot niyo at hindi damit ng isang sanggano. Nagulat ng husto ang hepe sa sinabi ni Gabriel. Dahilan para suspindi nito ang binata. Sa tono ng pananalita mo, parang sinasabi mong pinapanigan ko ang kriminal na yon. Bakit? Sa tingin mo, may magagawa bang isang kagaya mo? Wala sa ngayon, hepe. Pero kalaunan, pagbabayaran mo rin ang katiwalian mo. Abaloko ka! Tinakot mo pa ako? Pwes, isuko mo yung tsapa at baril mo. Suspendido ka ng 1 buwan simula sa araw na to. Kahit hindi na ako bumalik sa serbisyo, kung isang kagaya mo lang ang mamumuno sa akin. Lumabas ng istasyon si Gabriel matapos nun. Nagpatuloy ito sa ospital kung nasaan si Yado. Laking tuwa ng binata dahil sa wakas, nagkamalay na ang kaibigan. Oh, parang hindi ka pa masaya na nakaligtas ako sa saksak ah. Hindi naman sa ganun, Yado. Nasuspinde ko ni hepe. Sinagot ko kasi. Pinalaya niya yung mandurukot na sumaksak sa'yo. Kesyo wala daw nagreklamo. At yun nga yung ipinagtataka ko eh. Bakit hindi nagrereklamo yung babaeng ninakawan? Ayun ba? Normal lang yan. Ganyan talaga ang nangyayari. Minsan talaga nananahimik na lang yung biktima ng nanakawan eh. Kaysa magsampa ng kaso. Lalo na kung nabalik naman yung gamit na kinuha sa kanila. Kahit na, Yado, may batas tayo eh. Lalo na kung ganung uri ng kaso. May mga makakapagpatunay. Makukulong pa rin yung magnanakaw. Kahit sabihin pa nating 1 o 2 buwan man lang. Ay naku, ewan ko nga ba. Hindi ko na rin maintindihan ang nangyayari sa kapulisan eh. Anong plano mo? Siguro mas maayos na rin yung nasuspende ko para makapagpahinga muna. Medyo mainit na kasi sa presinto ngayon eh. Matapos itong kausapin ng kaibigan, nagpa siya ang binata na umuwi sa kanilang baryo. Hindi naman ito kalayuan sa mismong bayan. Medyo mabundok ang lugar at napakatahimik. Mabuti naman at pumasyal ka, Gabriel. Abay, taon na din ang binilang. Simula nang umuwi ka dito ha. Ano nangyari? Na ang pangalan ay Canelson. Kasi tay, nasuspende ko sa serbisyo. Sinagot ko yung hepe namin eh. Mantakin mo tay. Pinalaya niya yung nahuli ko mandurukot. Tapos sinaksak pa nun yung kasama ko. Dati din akong kasama ng konstabularyo. May mga ganung pangyayari talaga lalo na kung walang nagreklamo. Pero sa kaso ng pagnanakaw, may kapangyarihan ng pulis na ikulong ang mga nahuhuling kriminal. Lalo na kung mapapatunayan ang kanilang ginawa. Tapos meron pang nasaksak. Opisyal pa. Yun na nga tay. May mga testigo naman pero wala pa rin. Ayun, naglalagalag sa bayan ng magnanakaw. Kaya lumalakas yung loob ng mga yan eh. Dahil sa mga taong kagaya ni Hepe. Hayaan mo na. Sasakit lang ang ulo mo at sasama ang loob. Mas mabuti ng ganun. O siya, halika na. Nang makakain ka na muna. Nagsipagdagsaan ang mga pinsan nang malamang umuwi si Gabriel. Dumating ang mga ito sa hapon. Kanya-kanyang bitbit ng lambanog at pulutan. Naku po, ito ang ayoko kapag umuuwi eh. Babahan na naman ng inumin. Kakalat na naman sa daan ng mga lasing kong pinsan. Habang nakasilip sa bintana, nakaupo na ang mga pinsan nito sa bakuran habang ipinapaikot ang alak. Ayos lang yan, anak. Minsan ka na nga lang makauwi eh. Natural lang naman nabik sa'yo mga pinsan mo. Lalo yang si Benji. Mayat
Bakit ba yan tanong sa akin? Siguro nga tay, mas mabuti pa saluwan ko na sila. Baka magtampo po eh. Bumaba ito ng tahanan. Parang nakakita ng artista ang mga pinsan nang marinig nila ang boses si Gabriel. Mga pinsan, kumusta naman kayo? Mukhang babahan na naman ng suka. Alak pala. Nagtawanan ang mga ito. Dahil ganon ang nangyayari sa tuwing may mahalagang okasyon o kahit simpleng pagkikita lang ng magpipinsan. Hindi naiiwasan ang mahabang inuman. Manong Gabriel, mabuti naman naisipan mong umuwi. Kumusta naman sa bayan? Ganun pa rin Benji. Magulo. Kaya ikaw wag kang kakalat-kalat sa lansangan ha. Lalo na pag nakapagtrabaho ka sa bayan. Piliin mo ang mga taong makakasalamuha mo. Ay nako, bakit ba yan ang pinag-uusapan nyo? Ang mabuti pa uminom na lang tayo. O Gabriel, sa itong ikalawang tangay. Dito, kumusta kayo? Matagal na akong hindi nakakabalita sa inyo. Oo nga yung tipong parang kang nasa ibang bansa. Nandiyan ka lang naman sa bayan. Pero manong maayos naman dito. Yun nga lang, may nakikita pa rin kaming mga tulisan. Minsan nakakaengkwentro sila ng mga rebelde mula sa kabilang bundok At saka, may isa pa pala akong gustong sabihin sa'yo. Naalala mo ba si Armando? Armando? Oo, yung mayamang bumili ng mga lupa sa kabilang baryo? O bakit? Anong meron sa kanya? Hindi lang sa kabilang baryong nabili ng taong yun. Yung ibang pagmamayari ng kamag-anak natin, naibenta na sa kanya. Yung katabi ng palayan nyo, saka yun sa amin, ibinenta ni tatay nung nagkasakit si nanay. Ganun ba? Nasabi nga sa akin ni tatay yan nang huli siyang bumaba sa bayan eh. Bakit ba? Ano bang ginagawa ni Armando? Sa pilitan niyang pinapali